Kaya pagbutihan ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang meron ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisin pati ang akala niya'y nasa kanya. Mga kapatid, kung isipin natin, ano ba sinasabi ni Jesus? Bakit ang meron ay bibigyan pa? Eh bakit yung wala ay aalisan pa? Para naman ang unfair ng Diyos. Diba? Kasi bakit? Kasi kung isipin natin, kapag ang pinag-isipan natin ay yung biyaya, pag pinag-isipan natin yung pera, kayamanan, di ba ang unfair naman? Meron ka ng pera meron ka ng kayamanan, bibigyan ka pa ng Diyos. Paano yung mga mahihirap? Wala na nga sila, aalisin pa yung meron sila? Unfair naman. Diba? Kung isipin natin, ganun po yung nasa isip natin. Pero mga kapatid, hindi po yun ang sinasabi ni Jesus. Okay po? Maliwanag po, anong una? Pagbutihan ninyo ang pakikinig. It is not about the money. It is about treasure. Ang sinasabi po ni Kristo, ang dapat nating pagbutihan ay yung ating pakikinig saan? Kasalita ng Diyos. Dahil ang sino mang tao na mayroong malalim na ugnayan sa salita ng Diyos, mas umuunlad pa siya, mas tumitibay yung kanyang panampalataya sa Panginoon. Subalit yung taong walang pakailam, walang alam at mangmang sa salita ng Diyos, wala rin patutunguhan. Wala siyang bibigyang kaganapan ng paghahawak sa pagtitiwala sa Diyos. At yun po yung magandang tingnan natin mga kapatid. Tayo ba? Meron kaya tayo? O baka meron tayong mga wala? Diba? Isipin natin, kapag pa tayo nag-isimba tuwing araw na nito, kapag tayo nag-isimba, nagiging buhay ba sa atin yung ating pakikinig sa salita ng Diyos? Naiintindihan ba natin yung mabuting balita ng Diyos kapag tayo nakikinig, kapag tayo nag-isimba? Kasi baka marami sa atin nag-isimba ka, nakikinig ng first reading, ng gospel, pag pumasok sa tenga, lumalabas sa kabila. Wala rin. Diba? Di ba naman, nakikinig ka, okay, tapos may iniisip palang iba. Iniisip yung ulam mamayang tanghali. Ang iisipin yung anong gagawin mamaya sa bahay. Kapag ganun yung nangyayari sa atin, hindi tumitimo sa ating kaisipan at sa ating puso ang mabuting balita ng Diyos. Kaya nga ano sinasabi sa ating Panginoon, kung tayo merong pagtanggap sa salita ng Diyos, mas lumalalim ang ating pagtitiwala at paniniwala, pagtitiwala at pananalig sa Kanya. Na kahit anumang bagyong dumating, kahit anong mga pagsubok na dumating, kapag alam mo ang salita ng Diyos ay buhay sa iyo, panghahawakan mo ang salita ng Diyos. Hindi ka mawawala ng tiwala sa Kanyang pag-asa dahil alam mo sa sarili mo, ang Diyos ang dahilan ng iyong buhay. Amen po ba? Amen. Palaban na ba? Kasi nga marami sa atin, ng mga Kristiyanong